Inamin na, totoo yung sinasabi nitong 18 brave Marines. Tawagin na lang natin 18K para mabilis ha. Itong 18K, inamin ng Malacanang. Ito ang balita ngayon trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo. Ng social media ang di umano'y balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit itinatago o ayaw umanong ipalabas ng bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Dahil exciting po ito. Inamin na, totoo yung sinasabi nitong 18 brave Marines. Tawagin na lang natin 18K para mabilis ha. Itong 18K, inamin ng Malacanang na totoo yung sinasabing na-deliver. May totoong maletang tinideliver. Sa mga letratong sinumite sa joint affidavit ng 18 dating sundalo ng pagde-deliver umano ng male-maletang pera sa ilang opisyal at personalidad, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may nakitang isa na hindi raw tumutugma sa timeline ng kanilang kwento. When we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Duterte time definitely yung isa ron, yung isang na-point out sa akin, na nag-inform sa akin. Hindi Yun. Nahalata nyo ba? It's coming. Kasi eto yan. Alam natin, pagdating sa korupsyon, wala talagang bahid ang Duterte. Pwede na nilang ibintang yung EJK, kung ano man yan, kung ano binibintang nila, babaero si PRRD. Hindi ko sinasabing totoo ha. Oo. Pero pagdating sa korupsyon, lalong-lalo na itong ghost projects, alam nila sablay. Hindi nila maididikit sa Duterte. Siyempre, si Saldico ang nagbibigay ng maleta, di ba? Alam ka naman, bigyan niya pa si BP Sara. Yung maleta na ngayon, iba mga pinagbibigyan noon, yung iba doon, para sirain din si BP Sara. Naiintindihan. So, mati sila talaga dito pagdating sa ghost projects, pagdating sa flood control scandal, pagdating sa mga maleta boys, negatibo talaga ang Duterte. Ngayon, ang ginawa nito si Boying, ipinagdikit niya. So, ibig sabihin, hindi naman daw ngayon lang merong maleta. Yung mga maleta boys, hindi lang ngayon. Even nung dati pa. Even nung panahon pa ni PRRD. Di ba? So, sa madaling salita, hindi ko alam kung bobo to si Boying o sobrang bobo o tayo ang ginagawang bobo. Dahil dyan, napaamin siya. So kailangan mong bigyan ng credit ngayon tong mga 18 Marines. Kasi ginigiba nila tong Marines eh. Diba? Ngayon, sinasabi nila dati pa, meron na. So ibig sabihin, totoo yung sinasabi nitong mga Marines. Ngayon, kung totoo yung sinasabi ng mga Marines, ibig sabihin, nag-deliver talaga sila ng pera kay Bongbong Marcos. Tama o tamang-tama? Nag-deliver sila ng maleta na may lamang pera kay Tambaluslos, kay Romualdez. Tama or tamang-tama? Diba? Ngayon na sinasabi, nangyari din naman nung panahon ni PRRD. Edi imbestigahan ninyo. Imbestigahan nyo kung sino yung involved nung panahon ni PRRD. Pero, imbestigahan nyo rin si Romualdez at saka si Bongbong. Kasi ngayon talamak eh. Kung totoo man dati, wala akong pakialam kung sinong tamaan dyan. Kung totoo yung sinasabi mo, imbestigahan nyo. Kung gusto nyo, electric chair nyo pa eh. Diba? Ako, positive ako dyan. Na negative ang Duterte dyan. Nagigets nyo? Baka yung tao sa ilalim, we don't know. Hindi ko sinasabing totoo. Diba? Pero mas lalo mong imbestigahan, Boying. Diba? Ikaw ang nakaupo ngayong ombudsman. Di lalo mong imbestigahan dahil alam mo pala malawakan dati pa eh.
All the more na hindi mo dapat iwasan. Dapat mas pinapatawag mo yung mga Marines, pero hindi sila iimbestigahan mo. Iimbestigahan mo yung deliveries ng maleta. Dahil sinabi mo, totoo yung maleta. Sinabi mo, totoo yung deliveries ng maleta. Yun ang imbestigahan. Yari ka dyan, Boying. Nadali ka dyan sa mga yung kadaldalan mo. Home Credit Philippines. Tinukoy ni Remulla kung alin sa mga litrato ito. Pero ayon sa kanya, nun pa lang, may indikasyon na may tila may pagmamanipula sa kwento. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Naupong speaker si dating Congressman Lord Alan Velasco mula October 2020 hanggang sa matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. It's a very reliable person telling me. Kakaban na, dito muna tayo. Okay, so ang palusot niya, ito daw mga Marines, hindi reliable pagdating sa timeline. Ang lusot niya, dati. O di imbestigahan mo si Velasco kung gusto ninyo. Di ba? Pero imbestigahan nyo rin si Bongbong Marcos saka si Romualdez. Hindi kayo dapat double standard. That picture was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So there was a delivery of money already at that time. Tinukoy naman ni Remulla si dating Congressman Mike Defensor na nasa likod umano ng litrato at kwento. Pero may isa pa umanong mambabatas na sumususog nito. I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. Meron na lumapit kay Mike Defensor tungkol sa picture na yun. Sige, tanongin niyo siya kung sino yun. He might want to tell you. Congress. Member of Congress. Kinukuha pa So dito tayo, papasokin muna natin dito. Yung intel daw niya, sinasabi na nung panahon pa ni Velasco yon, no? Hindi kaya yung intel nito si Boying intelligence kaya talaga o stupidity? Hindi ko alam, parang kung saan-saan nila pinupulot yung mga intel nila, 'di ba? Parang sayang ang bayad ng taong bayan. Pero itong sinasabi niya na patungkol dito kay Defensor na nilapitan na daw siya ng congressman. Tapos ipinapasa niya pa. Ang tawag ko dito sa ganitong style, lagi niyong tatandaan, paduda style. Hindi niya dediretsuhin, pero pipitikin niya sa media. Mahilig si Boying sa ganyan, yung mga paduda style. Pipitikin niya sa media para yung tao mag-iisip, ay oo, kinausap nga ng congressman si Defensor. Gusto niyo tanungin niyo sa kanya. Ang daming kumakausap. Dating congressman yan. Hindi natural, maraming kumakausap sa kanya. Diba? Ngayon, kung ang usapin dito, si Defensor daw ang parang naging instrumento nito. Alam mo, hindi na issue kung sino instrumento niyan. Malay mo, ako instrumento niyan. Di ba? Di ba? Malay mo. Ako nagdikit-dikit dito sa mga Marines. And so what? Kung ang instrumento niyan, si Defensor. Kung ang instrumento niyan, si Baligod. Kung ang instrumento niyan, si Topacio. Kung ang instrumento niyan, si Lapu-Lapu. Wala na tayong pakialam doon. Ang imbestigahan mo, hindi yung instrumento. Ang imbestigahan mo, yung maletang nawawala. Yung laman ng maleta. Meron pa akong narinig. Hindi ko na sasabihin kung sino nagsabi sa akin. Basta read between the lines na lang. Yung maletang binibigay na Rimowa daw, peke. Peke. 999. Medium size, 999. Baka mamaya buy one, take one pa yung animal na yun. Kasi may Pero grabe laman ng pera, ha? Hindi ko na maalala kung nasa 40, 50, 60 o 80 million. Bawat maleta. Malupit. Huwag nga tayo magkaano-ano dyan, Boying. Ha? Meron din ako nadinig kay Boying.
Mamaya sasabihin natin. Kinukuha pa namin ang panig ni Defensor at ni Attorney Levy Baligod ukol sa mga sinabi ni Remulla. Pero dati nang sinabi ni Defensor na wala siyang kinalaman sa affidavit, bagamat inaming tumutulong siya sa 18 dating sundalo. Maglalabas na raw ng sabpi ng Ombudsman laban sa 18 dating sundalo oras na makapagsumite ang mga ito ng individual nilang mga affidavit. Dito, mas matatanong raw isa-isa ang mga nagpakilalang security aid tungkol sa mga detalye ng kanilang deliveries. Lilinawin lang natin kasi ang hinahabol natin dito yung kamalian pa rin. The act itself is still what we are after. Bakit galit ka? Ba't galit ka? Hindi, bakit gusto mong patawag? Ha? Bakit gusto mong patawag tapos isa-isa? Ano ba yan? I-date mo ba sila? Bakit hindi kailangan? Ito nga na, tanong ko sa isang abogado, ha? Magaling tong abogado. Kailangan ba ang affidavit? Pag may sinabmit na reklamo o notaryo, kailangan hiwa-hiwalay? First time ba mangyayari ito? Hindi naman tao. Madalas naman daw mangyari. Oo, tinanong ko, bakit hingi ito si Boying? Di ba? Kasi, ang gusto mangyari nito si Boying, sabi sa akin, gusto niya na merong magkamaling sumagot, na iba dun sa affidavit, di ba? Yung chances ng error. Pero alam mo, kahit balibaligtarin mo yan, totoo ang sasabihin yan. Gustong gisahin isa-isa. Sa madaling salita, ang talagang gigisahin, yung nagrereklamo. Hindi yung maleta. Yan ang motibo nito. Alam mo, may napagtanungan ako, ha? Ito naman reliable person. Okay? Hindi ko nababanggitin kung sino siya. Napagtanungan ko, si Boying ba nabigyan ng maleta? Sige, sagot nyo kung ano. Sige, sa tingin nyo, nabigyan ba ito ng maleta? Alam nyo ang sagot sa akin? Eto. Hindi niya na kailangan mabigyan ng maleta. Bakit naman? Sobrang yaman ba yan? Naku! Alam mo doon? Doon sa ganon? Naku, binenta yung ganon? Ganon? Nagkagaanunan? Ganon. Dapat nga siya pa magbigay ng maleta. Oy, katapang style. Sabi ko, totoo ba yan? Hindi ako naniniwala. Hindi magagawa ng isang Remulla yan, sabi ko. Malinis ang budhi ng mga Remulla. May sagot sa akin. Bahala ka, tatanong-tanong ka, hindi ka maniniwala. O, hindi, nadali na. O nga, ba't ba ako nagtanong? Kasi sabi ko, malinis ang Remulla. Oo. Wala yan tungkol doon sa yung malaking Wala. Malabo. So, ewan ko kayo, naniniwala kayo doon sa pinagtanungan ko. Hindi ako naniniwala. Kaya yung reliable person na yun, hindi na reliable. Ayos na. Every action. Kung sino talaga ang pwedeng managot. Samantala, opisyal ng turn over ng ICI o Independent Commission